Welcome to Love Lines. Wala, madilim. Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo kaya karasin na tayo. Makulimlim na umaga. Medyo makulimlim ang panahon. Walang araw, walang ulan. Okay lang na maglakad. At hindi magpayong. Nauna na si Love Lines Junior. May naglilinis. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa kalabing 7 linggo sa ating mga panahon. Sa linggong ito, ipinagdiriwang po natin ang Grandparents' Day. Kaya parapakan po natin yung mga lupa-lupa ng mga Diyos. At hindi naman yun, ngayon din po ang pinagdiriwang natin ang tinatawag natin Mission Sunday. Kaya pag-asap po natin yung mga missionary na nagpapalagan ng mabuting balita mula sa iba't ibang dako ng daigdig. Kaya sa misang ito, iayon po natin mga panalangin para sa kanila. Tayo po ay hindi mabubuhay pag wala po tayo pinahangin. Hindi po tayo mabubuhay kung hindi po tayo pupunta ng inkolyohan. Minsan, ito po ang maganda natin pinupuntahan. At higit sa lahat, minsan, tayo po ay nag-enjoy sa pagkain, lalo-lalo na sa mga tinatawag nating dessert. Na ito po ang pinakamasarap. Ito po ang pinakamaganda. Kaya after na kain, mayroon ang tinatawag na dessert o kaya naman merienda. At ang pinakamaganda, hindi natin papansin. Lumalaki ang ating mga balwang, lumalaki ang ating mga braso, at lumuloko ang ating katawan. Amen? Amen. Mga kapatid, ang tema po ng ating mga pagbasa ngayon ay buhay na walang tinapay na nagbibigay buhay. Sabi mo ng isang dalawang sa pagkaraan, there are two kinds of things that we need in our life. Unang-una, ito po yung tinatawag natin pagkain. Physical food, kumbaga. Pangalawa, ito naman yung tinatawag natin spiritual foods. Balik naman sa physical food. Or sa ating tinatawag na physical needs. Sa physical needs natin, marami pa po tayong mga pangangailangan. Halimbawa na lamang, nangangailangan po tayo ng damit. And we bought a lot of things. We bought a lot of dress na gusto ko natin. Kaya isang meron po akong kinaka na kahit lumang-luma, kahit na parang hindi na masusuot, ay nandiyan pa rin. Hindi po ibinagbigay o hindi po itinatapon, basta pagkita, siya po ay tuwang-tuwa at talagang makita lang, talagang happy na siya. At meron naman akong kilala na bili ng bili na kung ano-ano para masatisfy ang kanyang pangangailangan o ang kanyang hindi. At meron din akong kakilala na pag pumunta ng mall, ang hinahanap agad, saan mo tayo kakain? Ano ang kakainin natin? Di po ba? I know, I am sure, na yung experience na ganito experience sa buhay. Ano
ang masarap na kainin o ano ang ating kakainin ngayon. At mga kapatid, napakaganda naman po na tinatawag natin pagkain na ito po ay nagbibigay po sa atin ng lakas. Dahil na pag may trabaho po tayo, hindi agad po na kailangan po na ating katawan para po sa ating trabaho. Ngunit ating pagkatandaan na minsan we abuse ourselves dahil bakit? Dahil kinakain natin yung mga hindi karapat-dapat. Kinakain natin yung mga hilig natin na kahit naalala tayo tayong high blood, kakain pa tayo ng istipata. Alam naman natin na diabetes tayo, kakain pa tayo ng tinatawag natin dessert na matamis. We abuse ourselves. Pinapahirapan natin ang ating sarili o binibigyan natin ng sakit ang ating mga sarili. At ito pa ang napakaganda. Minsan, tayo po ay pagkatapos ko po kumain, nagsasabi na tayo, waiter, gusto kong i-take out ito. At waiter, gusto ko po dito para i-take out ko yan pag-uwi ng bahay. Para i-eat ito. See? We eat a lot. And somehow, my brothers and sisters, sometimes we become greedy. Yung tinatawag natin, nagiging gahaman tayo sa tinatawag natin pagkain. Kahit na sobra. At ang pinakamasama, my brothers and sisters, yung tinatawag natin na papanisan tayo ng pagkain. Yung nakikita natin na hindi pa medyo hindi na maganda, ngunit gusto pa rin natin at tinalamunan, hindi na po papakinabangan at hindi na po papakain inuman. And this is somehow, my brothers and sisters, na hindi po maganda sa paningin ng Diyos. Bakit? Unang-una, marami pong nagugutom ngayon. Marami po nangangailangan ngayon. Marami po mga tao walang-wala. Kung kayo po ay nakapunta sa remote area, and mostly this is my experience. Pag pumunta po ako ng mga squatters po, ang mga bahay o mga kakilala ko, magkakanta kayo. Sabi, Father, gusto mo lang merienda, ito po ibibilihan kita. Father, sorry po, wala po kami pagkain ngayon dahil wala pa po sa akin ang aking asawa. At so, Father, sorry po dahil hindi po ako makakain. Sabi naman, okay po, hindi ko po kailangan ng pagkain ng importante dahil ito pa ako ngayon at nakakausap po kayo ng maayos. At sa mga brothers and sisters, on the other hand, mayroon po tayong mga kapatid na sobra-sobra. Mayroon po tayong mga kapatid na talaga napapanisan ng mga pagkain at somehow hindi po marunong magbigay o magsasabi natin na lumili ng mga kailangan ng ating kapwa. Kaya, ano pong sense? What is the sense of our life without sharing to other people? Ano ba ang purpose ng ating buhay? Ano ba ang purpose na binigyan tayo ng Diyos ng napakaraming biyaya? Ngunit hindi man tayo marunong pakikabagi sa mga nangangailangan. Take note, my brothers and sisters, ang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga pagpapag. Ginawa po sa atin ng Diyos ng Ama sa ating mga pagbasa. Siya po ay magbabagi at pagpapala sa pamagitan ng propeta Elisha. Sa ating pagbabitin ganun din, ang ating Panginoong Jesucristo kahit walang-wala, 5 tinapay at 2 isda. Natulog ng himala. Nagpakain ng 5,000 tao. Hindi pa kasama doon yung mga asawa. Hindi pa kasama doon yung mga anak at may sobra pa. Ibig sabihin, God
is always share His blessing to us. And we should also share our blessing to others, especially those in need. Hindi naman po sinasabi na ibigay mo natin ang lahat. Ibig sabihin, ibigay natin na ayon sa ating kakayanan. Ibibigay natin ayon sa ating kagubukan. And this is not a demand. This is what we call free choice na naayon sa ating kagubukan at kakayanan. And this is somehow God wants us to do. Pangalawa po ay tinatawag natin spiritual needs or spiritual goals. Marami po ngayon, tayo ako po ay nagbigay po ng resolution the other month or the other week, first week ng July, nagbigay po ako sa mga estudyante na tinatawag natin recollection, one-day recollection. At ang aking topic ay preparation for their journey. At isa sa topic ko ay yung tinatawag natin Eucharistia. Ang unang tanong ko sa kanila, sino dito ang nagsisimba tuwing linggo? Taas ang kamay. Ang nagtaas, may tumaas ang kamay. Mga estudyante ko akong tinanong. Ang sabi ko, sino dito ang nagsisimba tuwing linggo? Sabi ko, tumaas na kamay ang mga estudyante. At alam niyo ba kung ilang estudyante lang ang nagsisimba tuwing linggo? Sa almost 200 students, ang nagtaas ng kamay ay hindi aabot ng 30. Binilang ko. At ang tanong ko agad, saan kayo pupunta tuwing linggo? Yung mga hindi nagsisimba, saan kayo pupunta tuwing linggo? Sabi, di ba? Father, namamasyan po kami. Father, kasama ko po ang aking mga barkada at minsan nag-iinuman kami. Father, nasa bahay lang po ako, nanonood ng TV, nanonood ng YouTube, Facebook, at kung ano pa. Sabi ko, hindi pa kayo nagsisimba? Hindi pa kayo sinasabihan ng mga magulang? Hindi pa kayo inaakit na kakayan yung mga sa buhay na pupunta ng simbahan? At ang sabi naman nila, Father, kasi tinatawag po kami. See, the people of today need this what we call spiritual goals or spiritual needs. At mostly, pag sinasabi po natin spiritual needs, kailangan natin magbasa ng Biblia. Kailangan natin magbasa ng spiritual books. Kailangan natin magbasa dasal ng Rosaryo. Kailangan natin attend ng banal na Eucharistia. But somehow, my brothers and sisters, we neglect to teach to the young generation of today. At kanino po, sino po ang may kasalanan dito? At minsan, yung mga magulang. Bakit? Dahil hindi tinuturuan ang kanilang mga anak, hinahayaan ng mga cellphone, hindi hinahayaan lang nasa loob ng bahay, hindi ba na sinasabihan, pumunta kami sa bahay, kaya hindi ba lamang sinasabihan, halika, magsimba tayo na buong pamilya. At yun po ang nawala. Yun po ang nawala sa panahon na natin, kung mabalikan po natin, yung mga unang misyonaryo, sino ang unang mga misyonaryo noon? Yung mga magulang po natin, yung mga lolo-lola natin, na sila po ang nagtuturo na tinatawag natin ng pananampalataya. And they teach us how to pray. They teach us how to pray the Holy Rosary. And they teach us about faith. Ibig sabihin, binukso, pinapakain nila ang ating espiritu o ang ating kaluluwa. Pinibigyan nila o pinupunan nila ng salita ng Diyos ang ating espiritu. And that is what we need for today. Kaya nga,
sa ating mga pagbasa, hindi lamang nagpakain ang Diyos, kundi tinuturuan niya din ating pinapahayag ng ating Panginoon Jesucristo ang pagpapala ng Diyos. Katulad ng pagpakain sa nagugutom. Katulad ng pagbisita sa mga nangangailangan, sa mga taong miskin. Katulad ng pagbisita sa kulungan. Katulad ng pagbigay ng damit sa mga walang damit. Katulad ng pagbigay ng tubig sa mga nauuhaw. And this is what we call, anong tawag dito? Spiritual. Yung tinatawag natin pagtulong sa kapwa. At hindi sa lahat, yung tinatawag natin pagbabahagi ng pagpapala ng Diyos. And this is what we need for today. Kaya mga brothers and sisters, I am sure that each one of us ay mayroong mga pangangailangan. At minsan, yung mga pangangailangan na yun ay nagbibigay sa atin ng lakas, ngunit minsan, nagbibigay sa atin ng pagkakasala. And we should reflect on that. We should reflect on how we respond to the call of the church, especially in this present generation. Kaya, sa pagpatuloy po natin ng ating pagpatuloy, tingnan natin ang ating mga sarili. Ano ba ang nagiging bahagi natin? Ano ba ang pagpapala ng Diyos na sinasabi na dapat natin gawin at ibahagi sa ating kapwa, lalo-lalo sa mga taong dalan ngayon. Ito ba yun? Pag-ibig ng hand. Look without contradicts the world over, to take us a burden as they grow older. May they continue to be for their families, souvenirs of gospel faith, guardians and noble ideas, living creatures of some religious traditions. Lord Jesus, help families and society to value the presence and roles of grandparents. May we model all the living, keep grandparents constantly in your care, accompany them on their earthly pilgrimage. Under your prayers, grant that all families may one day be reunited in your heavenly home, where you await for humanity for the great remembrance and for the great embrace of life to the end. Amen. Happy Grandparents Day. Okay, sinayin lang po ba?
di ba? First reading sa kayong gospel tungkol sa pagkain. Kailangan kumakain ng katawan, pakainin din ng espiritu. Sabi nga, yun nga, lagi kong sinasabi, every whole week para sa katawan, and then yung last day of the week, yung Sunday, para naman sa espiritu natin. Yun lang. Alright, we're home. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.